lugar naman sa Cebu ang niyanig kahapon ng magnitude 5.4 na lindol. Bukod sa pinsala, trauma rin ang inabot ng mga residente na dati nang naranasan din ang malakas na pagyanig sa Cebu noong nakaraang taon. May express report si John Aroa ng News 5 Visayas. Nakatayo sa labas ng kanilang bahay sa Bugos City, Cebu ang isang bata nang bigla nilang yumanig ng malakas na lindol. Sinubukan pa ng bata na mag-duck cover and hold pero natumba pa rin ito dahil sa lakas ng pagyanig. Agad namang nagsilabasan ang kanyang pamilya. Sa video namang ito, nadulas pa ang isang lalaki habang kumaripas ng takbo. Agad naman siyang nakabangon at dali-daling lumabas ng gusali. Sa isang tindahan ng cellphone accessories, nahulog ang ilang paninda. Ang mga estudyante namang ito sa Bugos City napatakbo palabas ng classroom. Rinig ang iyak at sigaw ng mga bata habang tumatakbo palabas. Nagkalat at nabasag ang ilang paninda at salamin sa mga tindahang ito. Ang bangko namang ito, bumagsak ang bahagi ng kisame at ilang kagamitan. Agad namang pinalabas ang mga pasyenteng ito sa Cebu Provincial Hospital dahil sa pagyanig. Sa bayan ng Balamban, nagsilabasan ang mga empleyado ng munisipyo. Ang ilang call center agent sa IT Park Cebu City nasugatan matapos tamaan ng mga bubog na nabasag na salamin. Ayon sa FIVOX, umabot sa magnitude 5.4 ang lindol at naitala ang epicenter sa Bugos City. Ang ilang residente, matinding trauma ang naranasan. Yung trauma ko talaga bumalik. Parang, yun nga, nagpa-flashback yung mga nangyari last year. So parang, kahit pagtulog siguro ngayon, hindi ko alam kung baka matutulog ba kami or mag-aabang. Sa inisyal na ulat, 6 ang sugatan. Patuloy pa rin ang assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala. Tiniyak naman ng Kapitolyo pagpapadala ng mga engineer para mag-inspeksyon sa mga apektadong lugar. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.